Okay, tuloy na natin yung kay Direk Daryl. This was taken Danny ago. But Ayan, may mga date rates daw siya. Pakinggan na natin siya. just like what I've said, made in Malacanang pa lang, I received many death threats. Dami. It came a point na I have to sell all my cars Sana all. Okay? para hindi na ako matonton. Bakit? Because a lot of death threats, you know, I used to live in a condo and then a lot of grab food na sinisend na hindi ko naman in order. I just don't make it public pa. Then But parang hindi na pag tinignan mo dito sa comment section, hindi daw naniniwala yung mga tao. Well, ang problema kasi talaga, bumabangga kasi siya sa mga tao na malalaki. And yung mga malalaking tao na yun, may fandom kasi yun na rabid. Kasi yun ang problema dito sa internet kasi. Yung rabid fandom na yun. Sometimes hindi, pero you know, I don't want to not, parang hindi bigyan ng credence yung kanyang sinabi. Ibig kong sabihin, I accept it at face value. Pero I'm just saying na dito sa internet kasi may mga tao talaga na walang magawa sa buhay. And talagang since nasa rabid fandom sila, galit yung principal nila or galit yung pinaka-idol nila, galit din sila. Nagkakaroon ng bandwagon effect kasi. And you know, that's the one of the problem na nakikita ko dito sa internet. Kunyari, may beef si YouTuber A tsaka si YouTuber B. At gusto mong, mas idol mo si YouTuber B. So, ang gagawin mo, magiging toxic ka dun sa YouTuber A. Kahit na hindi ka naman talaga involved dun. Ano bang pakialam mo sa beef nila sa totoong buhay, right? It's the same as this, mga kamatis, mga kaibigan. I would understand if you can criticize a person correctly. Like, for example, I'm criticizing Daryl Yap saying that the Pepsi Paloma case should be left where it is, dead in the water. It's gone. It's a finish. Tapos na siya eh. Hindi na siya kailangan pag-usapan pa since una, wala na si Pepsi Paloma, prescribed na yung kaso 40 years ago. Tapos according to the documentation, if you follow the paper trail, wala na rin. But then again, there are some people who insist on the story. Hindi, pag-usapan pa natin. Hindi, gawan pa natin ng content about it. Pero si Daryl Yap, credit sa kanya kasi magbibigay siya ng bagong perspective doon sa magulang naman ni Pepsi Paloma. Whatever it is na magiging side ni Daryl Yap, it's very interesting. Kudos sa kanya doon. But then again, let's think about the motivation of people, why they make this, okay? It's the truth. How can you tell that it's the truth? Kasi tandaan nyo, there are always two sides of the stories. There's a story ni Daryl Yap and story nung parents ni tawag dito, parents yung nila boss parents ni Pepsi, tapos meron din naman na side sila bossing na dapat sana alam mo yun, kaya nga tayo pumupunta sa korte para malaman natin talaga kung ano yung what the evidence will say. And you know, there are individuals there, lawyers, judges, and all of the prosecutors that will assess if there is a merit to your truth or dun sa sinasabi mo. Ang problema lang, it would be scrutinized by the public. The public will always have something to say. Iba-iba tayo ng level of understanding, iba-iba tayo ng level of appreciation sa mga makikita natin. So, nagkakaroon ng maraming lore ito. Maraming usapan ito. As a content creator, do I thank him for everything he has put up after etong mga kaguluhan na to? Of course. Kasi, I mean, it's easy content, diba? Post ka lang, at least meron kang konti. And, you know, salamat sa kanya. Tuloy natin. When my cars are being vandalized, you know, when I go to the mall. Yan yung problema lang talaga, the rabid fandom. But I don't take it like I'm a victim or something. I asked for it. So At least alam niya yung I have to live with it. So I sold all my cars, buy new ones, and now medyo mas secretive na ako. Sino bang paano kung nalaman uli nila, you're going to go through the process again, 'di ba? So walang katahimikan talaga yung buhay na pinili niya. 'Di ba? I mean, you can siya 'yon. Ano niya naman 'yan trip niyang gawin 'yan Pero you know, if I were you, just find things that you will be happy in your life.
bang hindi natatakot sa panganib, sino bang hindi natatakot sa safety, but because of the blessings I receive, I don't have any reason to complain. I'm just Grabe, no? Ano kaya yung mga blessings niya? Sana all. De actually, nagkaroon kami ng konting interaction sa Facebook. Akala niya tinotroll ko. Pero nung nakita niya naman na I'm just, one of the content creators na kumo-content sa kanya all these years. Kasi Warshock days pa lang, kino-content ko na siya, yung Vincentiments niya. Ano ba yun? Yung online class, yun, naalala ko yun, yun yata yung unang-unang content ko sa kanya eh. And it's very, parang you're a part of the lore na nangyayari ngayon if you're a content creator na nakipag-interact kay Daryl Yap. Sana gusto ko sana, kung meron akong wish dito kay Daryl Yap. Sana kung hindi man mailabas yung trailer, like for example, pumasok yung Writ of Habeas data. Sana ipakita niya na lang sa amin na mga content creators. Tas kami yung magkukwento sa inyo kung ano yung nakita namin, di ba? Pero ano pa yan, hindi pa natin alam kung ano yung susunod na kabanata. Tuloy natin. I don't think somebody will offer me to do a movie. May bodyguard ka na ba? I used to have a bodyguard during elections, but natatawa ako pag may nagbubukas ng pinto sa akin. Ibig sabihin talaga, high profile na talaga si Direk, sana all. Diba? Well, ganun talaga. He chose to live this life. May perks yan. Meron din naman mga mga ganyang nangyayari sa'yo. Ito, protect Daryl Yap at all costs. Date rate daw. Mula daw noong Made in Malacanang. Okay? Sabay gaganap as Pepsi Paloma. Ganun talaga mayayaman ng buhay. Pusta pag nagkalaban, wag na bago. Well, that's his life. Yan yung pinili niya talaga. Bakit may magbabanta? May tinapakan ba? Well, of course. Like for example, nung Made in Malacanang days, ako lang, I am one of the few people na I can attest to the fact that maraming nagagalit kay Daryl Yap. Dahil nga doon sa paninira, paninirang puri niya, sasabihin ko na ng direkta kay Lenny, di ba? Well, I tumindig ako noon. Yun nga lang, GG, di ba? Go Daryl, palagay mo tama ka para lumitaw ang totoo. Kung tama ang ipalalabas po at mabibigyan ng hustisya, kailangan makita lahat ng tao ang movie. Well, justice and truth isn't for the poor, sad but true. Well, in terms of pera kasi, you can get private lawyers that can help you with your case. Pero end of the day, if you want to seek justice dito sa Pilipinas, you can naman. Kaso nga lang talaga, depende talaga kung marami kang pera, mas magaling, mas mamahalin yung abogadong makukuha mo, mas matututukan yung case mo. Katulad kay Daryl Yap, di ba, naglabas ng Divina Law yung kabila. Ito naman, naglabas ng Attorney Fortune. So, mga bigatin, mga dekalibreng abogado yan. So, good luck sa kanila. Kami dito sa laylayan ng lipunan, we're just gonna do content sa inyo. Maraming salamat, Daryl. Yun lang naman yung sa akin for today. Gaya mga lods.